Isang malungkot na insidente na nagpapakita ng tumitinding panganib ng lagay ng panahon. Mahigit 100 katao ang nasawi sa loob lamang ng 2 araw matapos tamaan ng kidlat sa isang liblib na lugar sa India at Nepal. Karamihan sa mga biktima ay mga magsasaka at manggagawa na nasa bukid noong dumating ang bagyo. Sa kabila ng babaalang inilabas ng tanggapan ng panahon, marami ang hindi agad nakatanggap ng abiso o walang akses sa real-time na balita ukol sa panahon. Mabilis na nabuo ang bagyo kaya't hindi na nakapagtago ang mga tao sa ligtas na lugar. Kabilang sa mga nasawi ay mga bata at matatanda, na nagpapakita ng kahinaan ng mga komunidad sa ganitong kalamidad. Agad na nagtungo sa lugar ang mga opisyal, upang magsagawa ng relief operations, kabilang ang pagbibigay ng agarang tulong medikal, sa mga sugatan at ayuda sa pamilya ng mga namatay. Sa India at Nepal, ang monsoon tuwing Hunyo ay nagdadala ng matinding init, at halumigmig, na nagiging sanhi ng hindi matatag na kondisyon sa atmosphere, na nagpapataas ng posibilidad ng pagkidlat. Noong 2022, mahigit 900 katao ang nasawi dahil sa mga tama ng kidlat sa India. Bagaman 2 buwan pa bago ang panahon ng monsoon, ang pagbabago ng klima ay lumikha ng kapaligirang pabor sa pagkakaroon ng mga pagkidlat. Tila ang hindi matatag na kalagayan ng atmosphere ay nagdudulot ng matitinding pagkidlat habang ang malamig na hangin ay bumababa patungong Himalaya sa India at Nepal. Itinuturo ng mga eksperto na ang lumalalang global warming ay nagdudulot ng mas madalas at mas malalakas na mga kidlat nitong mga nakaraang taon. Ayon sa mga pag-aaral, sa bawat 1 antas Celsius na pagtaas ng temperatura, ang dalas ng pagkidlat ay tumataas ng 12 beses. Noong nakaraang taon, ang bilang ng pagkidlat sa India ay tumaas ng 110 na beses, kumpara sa 3 taon na ang nakalipas. Naglabas na ng babala ang pamahalaan ng India hinggil sa sakuna, at inaasahang magpapatuloy ang mga bagyo na may kasamang kidlat hanggang sa ika-12 ng buwan.